Naranasan mo na bang hindi makatulog sa gabi dahil parang nililiyaban ka? Yung pakiramdam na parang nasa loob ka ng isang mainit na lutuan. O kaya naman, yung pakiramdam na parang kinakagat ka ng malalaking langgam na hindi mo naman nakikita. Tapos kahit anong gawin mong kamot, lalo lang sumasakit at minsan nagsusugat pa. Kung oo, baka nakulam ka rin katulad ko. Ako nga po pala si Allen. Hindi ito ang aking tunay na pangalan. 28 taong gulang at isa akong content creator sender from Cabanatuan City. Masasabi kong medyo maayos ang aming kalagayan sa buhay. At higit sa lahat, ako mismo'y nagsasabing nakaabot sa posisyon na maginhawa at komportable. Lalo na sa aspeto ng aking pamilya. Although di naman ganun kami kayaman pero may kaya, ika nga. Ang aking tatay ay isang head police inspector pero nakadistino siya sa ibang lugar. Habang ang aking nanay naman ay isang nurse. Ang kanilang mga propesyon ay nagbigay sa amin ng isang maginhawang buhay kahit papaano. Bali 3 kaming magkakapatid at ako ang pangalawang anak at nag-iisang babae sa aming pamilya. May anak na nga rin pala yung kapatid kong panganay at may isang anak, 2 taon na. Nakatira pa rin ito sa amin dahil yung asawa niya ay nagtatrabaho sa ibang bansa as a nurse din. May sarili naman itong yaya kaya naman di ito nagiging mahirap sa amin lalo na at lahat kami ay may trabaho. Madalas akong ituring na sunod sa luho. Dahil ako ang tanging babae at sa mga pagkakataong hinihingi ko ang mga bagay na gusto ko. Madalas itong ibinibigay ng aking mga magulang. Mula nga sa mga trending na mga kasuotan at mga makeup kit saka yung skincare products ay di nakalipas sa akin. Dahil nga nag-iisang babae ako. Yung meron dapat ang mga typical na babae ay meron ako. Lalo na nga at content creator ako. Pero isang araw, bigla pong nagbago ang aking buhay dahil sa isang tao na pinagkakatiwalaan namin ng lubusan. After ko nga po makagraduate ng Bachelor of Public Administration at nagkaroon ng trabaho ay nalilipasan ko na rin yung mga gawaing bahay. Tulad na lamang po ng simpleng paglalaban ng uniform ko sa trabaho at syempre yung pagluluto na rin. Doon pa rin kasi ako nakatira sa aking mga magulang at wala pa akong sariling kondo kaya naman nahihirapan ako na gawin ito lalo na nga at minsan sobrang busy ko na. Siguro mga 2 years na ako sa serbisyo nung naging trending yung pagiging content creator. Syempre doon tayo sa kaya naman nagtry ako mag-video. Naging okay naman kasi nga nabablog ko yung daily skincare routine ko sa social media. After ko nga mag-work. Pero kasabay nga nun ay medyo nahihirapan na nga ako maglaba, maglinis at magluto sa bahay. Kaya napagdesisyonan ng parents ko na kumuha ng katulong. Sa totoo po ay may katulong kami dati pero umalis na siya dahil nga nag-asawa na. Matagal na siya sa amin, parang 5 taon na. Kaya habang wala pang nahahanap ay ako muna nga ang nag-iintindi sa bahay. Naghanap nga ako sa Facebook ng naghahanap ng trabaho bilang all-around yaya. Marami na akong nakausap pero wala pa akong nakukuha na maayos sa aking panlasa. Hindi naman po ako choosy, Sir Gimbal. Pero syempre mahirap magtiwala agad-agad. Lalo na at magiging kasama nyo siya sa loob ng bahay nyo. Siguro mga 1 buwan na nga bago may tumawag sa aking number. Anonymous number kaya nag-aalangan akong sagutin ito. Pero dahil nga sa number na naghahanap ng trabaho siya tumawag ay sinagot ko na rin. Hello, how are you?
Looking for a job? Pinangunahan ko na siya. Opo, nakita ko po ang numero niyo sa isang page sa Facebook. May bakante pa po ba? Tanong nito. Mahinahon na ang boses niya at parang may karisma ang kanyang boses. Oo, buti nga tumawag ka agad. Taga saan ka po ba? Tanong ko habang inaayos ang aking mga kagamitan. Taga-probinsya po ako, madam. Sagot naman nito. Sige, bigay ko sa iyo yung address namin, then dala ka na rin ng iyong biodata, pwede po ba? Dagdag ko dahil nga kailangan ko talaga ng mapapagkatiwalaang katulong. Sige po, mahina nitong sagot bago ko ibaba ang telepono. Pag-uwi ko nga po ay agad kong tinawagan yung mama ko para ipaalam sa kanya na may naghahanap nga ng trabaho. Di naman sila pumalag at natuwa pa nga dahil nga kahit papaano ay may gustong mag-apply kahit mahirap ang maging all-around yaya. Siyempre, pag all-around yaya, ikaw ang magluluto, maglilinis ng bahay at maglalaba. Sa madaling sabi, sa'yo lahat ng gawain. Pero dahil nga mahirap ang gagawin ay nagdesisyon ang mga magulang ko na taasan ng sweldo ang aming katulong. Sabado nga po ng umaga at holiday nung mga panahon na iyon. Kaya nasa bahay lamang po ako. May nag-doorbell sa aming gate kaya agad pinuntahan ito ng yaya ng aking pamangkin, si Ate Mabel. Ma'am Allen, may naghahanap po sa inyo. Tawag ni Ate Mabel mula sa labas ng pinto. Sige ate, papasukin mo. Wika ko nang hindi tumitingin. Abala sa pagkukutingting ng aking laptop. Habang nagtatype ako, narinig ko ang mga yabag ni Ate Mabel na parang iniiwasan ang ingay ng kanyang mga hakbang. Maya-maya, narinig ko siyang tinatawag ang bisita. Halika, sabi ni Ate Mabel sa kausap. Paglingon ko nga, nakita ko ang isang babae na may hawak na brown envelope. Sigurado ako na siya yung tumawag sa akin kanina na naghahanap ng trabaho. Medyo bata pa siya. Halos kaedad ko lang. Ngunit makikita mo sa kanyang katawan ng mga tanda ng isang mahirap at matinding trabaho. Ang kulay ng balat niya ay kayumanggi at mas pinatingkad pa ito ng araw. Halos parang may natural na kulay na nakuha sa araw-araw na trabaho sa bukid. Hindi ko rin maiwasang mapansin ang pagiging payat niya. Ngunit hindi siya kasing liit ng ibang babae. Kung hihipuin mo siya, ramdam mong malakas rin naman ang kanyang katawan. Siguro mga 5'3" ang taas niya at may hindi maipaliwanag na aura ng pagiging matatag. Habang siya ay lumapit at nagsimulang magsalita, medyo kabado siya. Parang may dalang mensahe na hindi niya alam kung paano iparating. Pamasid-masid nga siya sa paligid habang nakaupo. Di ko naman muna siya pinansin kasi binabasa ko yung kaniyang biodata. Tubon-tarla ka pala, Nelia. Wika ko habang binababa ang papel sa mesa. Opo, doon na po ako lumaki. Sagot naman ito. Natuwa naman ako sa kanyang biodata dahil kahit papano nga ay maganda ang kanyang record. Siya nga pala si Nelia. Di niya rin tunay na pangalan. At tama nga ako dahil nasa 27 anyos pa lamang siya at nakatira sa kanyang lola. Ang kanyang mga magulang raw ay nasa ibang lugar kaya doon na siya lumaki sa kaniyang lolahin.
Elementary graduate lamang siya pero marami siyang experience sa pagtatrabaho bilang katulong. Pero nagtataka nga ako dahil wala siyang nakalagay kung ilang taon siyang naging katulong sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Pero base nga sa kwento niya, dito din sa aming lugar siya nagtrabaho. Umalis lamang siya dahil sa mababang sweldo. Medyo naawa nga ako sa kanya dahil naisip ko na kaya siguro ang payat-payat niya ay dahil sa mabigat na trabaho na inabot niya sa nakaraan. Ipinagpapalagay ko na ang mga tulad niya na sanay sa mahirap na buhay ay hindi laging nabibigyan ng pagkakataon na magpahinga o kumain ng maayos. Don't worry, kahit na all around yaya ka, magiging mataas naman ang sweldo mo sa amin at mas malaki pa nga ito kung pagbubutihan mo ang trabaho mo. Sabi ko sabay ngiti para sana magaan ang pakiramdam niya. Salamat po. Huwag kayong mag-alala. Marunong naman po ako kahit anong gawaing bahay. Sagot niya at makikita mo sa kanyang mata na may konting pag-asa. Parang naniniwala siya na hindi siya babagsak sa mga magiging responsibilidad niya. May dala ka na bang mga gamit? Tanong ko sabay tingin sa paligid. Meron po. Sagot niya habang tinuturo ang isang lumang bag na parang pinili niyang dalhin. Para bang sa bag na iyon nakatago ang lahat ng mga gamit niyang may sentimental na halaga. Mga bagay na magpapaalala sa kanya ng mga panahong hindi pa siya napapalayo sa bahay nila. Mabuti naman. Huwag ka mag-alala. May mga di naman ako ginagamit na mga damit dito. Bibigay ko na lamang sa'yo. Nga pala, andun sa malapit sa kusina ang iyong magiging kwarto. Dagdag ko naman sabay lingon sa direksyon ng kusina. Nais ko maging komportable siya, kaya iniisip ko kung paano ko siya matutulungan sa lahat ng aspeto. Habang nagsasalita ako, hindi ko maiwasang magtangka na tignan ang mukha ni Nelia. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero sa isang sandali, nakita ko ang konting ngiti sa kanyang labi. Tumango lamang ito habang nakaupo ng ayos. Pakiramdam ko tuloy, nahihiya pa siya kaya naman sinabihan ko si Ate Mabel na kausapin muna si Nelia habang naghahanap ako ng pwedeng magkasyang damit at mga gamit. Ate Mabel, ikaw muna bahala kay Nelia. May kukunin lamang ako sa kwarto ko. Buti nga at wala sa bahay yung pamangkin ko dahil dinala siya ng ama papunta sa bahay ng kanyang biyanan. Sige po, sagot naman ni Mabel habang inaya si Nelia sa kanyang magiging kwarto. Nagpunta naman ako sa taas ng bahay para maghanap nga ng mga gamit. Pakinig ko naman na kinakausap siya ni Mabel, kaya naging kampante ako kahit papaano dahil nga di na ako mahihirapan kumilos. Mama, nandito na yung katulong natin. Tumawag muna ako kay mama at natuwa naman siya sa balita ko. Noong ang gabing iyon ay di muna siya nagluto. Si Ate Mabel muna para makapag-adjust siya sa bahay namin. Mukha kasi siyang inosente at mahiyain. Di siya nagsasalita kung di mo siya kakausapin at lagi siyang tumitingin sa paligid na parang naninibago lagi siya sa paligid. Matapos nga namin maghapunan ay siya na ang naghugas ng pinggan. Malinis naman siyang maghugas at parang matagal na siyang katulong. At alas 8 na yata nung natapos siyang maglinis ng bahay. Sinabihan ko naman siyang matulog na o kaya naman ay magpahinga na pero di naman siya sumunod.
Lumabas nga ako ng mga alas 10 ng gabi at nakita ko siya mula sa hagdanan na nagtitiklop ng mga gamit na binigay ko. Mula sa taas ay nakita ko na inamoy niya yung mga gamit na binigay ko. Naisip ko na baka nababanguhan lamang siya kaya naman tinapat niya ito sa ilong niya. Di ko na lamang siya kinausap at bumalik na lamang ako sa kwarto. Naging ayos naman ang lahat ng buong magdamag at kinabukasan nga at kita ko na maaga siyang nakapaglinis at may luto na ring almusal. Wala na ring mga labahin sa laundry area dahil natapos na niya agad ito at lahat ay nakasampay na. Sa totoo lamang ay napakasipag niya kaya naman wala akong reklamo sa kaniya. Nakilala na rin siya ng aking kapatid na bunso at ng aking mama. Magaan daw naman ang kanilang loob kay Nelia kaya naman kampante talaga kami. Almost 1 month na nga siyang naging yaya namin at bago na nga namin ibigay ang sweldo niya ay binalhan namin siya ng cellphone para may libangan naman siya tuwing walang ginagawa. Madalas ko kasi siyang makita na nilalaro ang pusa naming alaga na nakakulong sa may sala. At minsan kinakausap niya ito. Natuwa naman ako dahil pet lover siya. Hanggang isang gabi, mga alas 12 na yata po iyon nung nakauwi ako galing sa birthday party ng aking kaibigan. Nakita ko na nagkakagulo sa aming sala. Nelia, anong nangyari kay Kitty? Lagot tayo kay Ken nito. Takot na wika ni Ate Mabel. Agad naman akong pumasok sa bahay para alamin ang nangyari at doon ko nga nakita yung mamahaling pusa ng kapatid kong bunso. Wala nang buhay at matigas na. Oh my God, Nelia, Ate Bel. Anong nangyari kay Kitty? Tanong ko habang binababa ang aking bag sa sala. Ewan ko nga po, ma'am. Nakita ko na lamang na patay na si Kitty. Baka po may napakain si Nelia na nakakalason kay Kitty. Sagot naman ni Ate Mabel habang tinuturo si Nelia na nakayuko lamang. Nelia, ano ba pinakain mo kay Kitty? Tiyak na magagalit si Ken pag nalaman niyang patay na alaga niya. Tanong ko naman kay Nelia habang hinahawakan ang wala ng buhay na pusa. Wala naman po, ma'am. Yung cat food lamang po pinakain ko pagkatapos iniwan ko na siya. Simpleng sagot naman ni Nelia na parang walang alam sa nangyayari. Ate Mabel, lagay mo muna si Kitty sa kahon. Babalita ko na lamang ang nangyari kay Ken. Pag-alala kong sabi saka ko, nagtungo sa kwarto. Narinig ko naman na pinapagalitan ni Mabel si Nelia habang nilalagay ang pusa sa kahon. Di ko na lamang sila pinansin. Parang madalas na nga binubulyawan ni Mabel si Nelia pero walang imik lamang si Nelia. Nag-video muna ako para sa aking content bago ko sabihin kay Ken ang nangyari. Iyak naman ang aking kapatid dahil nga mahal na mahal niya ang pusa. Patulog na nga ako nang maaalala ko na may CCTV nga pala sa sala. Sa totoo lamang po, Sir Gimbal, ay parang kwarto lang yata ng aming mga katulong at banyo ang walang CCTV. Siyempre po para sa safety na rin ng bawat isa. Sinilip ko iyon para malaman ang nangyari at tulad nga ng sinabi ni Nelia, pinakain nga niya ang pusa at iniwan ito. Pero bago niya iiwan ay parang kinausap niya ang pusa. Iyon yung madalas niyang ginagawa kaya naman di ko naiisip na may ginagawa siyang kakaiba ng mga oras na yon. Pinakita ko naman kay Ken ang kuha ng CCTV at lalo nga siyang nagtaka pero wala namang dapat sisihin sa nangyari. At siguro mga 2 buwan na mahigit si Nelia sa amin at nakikita ko na nagiging maayos siya. Dahil nga nagbibigay ako sa kanya ng skincare product.
Medyo nagiging okay siya sa amin at kitang-kita ko naman ang pagbabago. Pero habang tumatagal nga ay palagi ko na lamang naririnig na pinapagalitan ni Mabel si Nelia. Hanggang sa isang araw nga ay nagpaalam si Mabel sa amin para umuwi ng probinsya nila dahil namatay nga raw ang kapatid nito dahil sa sakit. Pumayag naman ang mga magulang ko at di na masyadong mahirap kung umalis siya dahil maayos naman si Nelia magtrabaho. Umuuwi na rin yung mama ko kada tapos ng duty niya dahil malapit na rin naman siyang mag-resign sa trabaho dahil medyo may edad na rin. Isang linggo lamang ang paalam ni Mabel sa amin, pero halos mag-iisang buwan na at hindi pa rin siya bumabalik. Naisip ko na siguro ay nagkaroon siya ng ilang personal na bagay na kailangang asikasuhin. Kaya't hindi ko na muna pinansin ang pag-aalala ko. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas tumindi ang kaba ng mga magulang ko. Lalo na nang mapansin nilang wala pa rin siyang balita. Kaya napagdesisyonan ko na tawagan ang kanyang pamilya para makuha ang anumang impormasyon tungkol kay Mabel. Ipinagpatuloy ko ang pagtawag at pagkatapos ng ilang sandali, sumagot ang isang babae sa kabilang linya na nagpapakilalang hipag ni Mabel. Naku po, di namin nasabi sa inyo pero ilang linggo na pong may sakit si Mabel. Dinala po namin siya sa ospital pero di naman po matukoy ng doktor ang sakit niya. Sagot ng babae sa kabilang linya. Nag-aalala ako nang marinig ito. Ang bigat ng nararamdaman ko at sa tono ng boses ng hipag ni Mabel, tila malalim ang pinagdadaanan nila. Tumahimik saglit si mama at sumunod na nagsalita. Ano po bang nangyari sa kanya? Nanghina na lamang po siya at hindi makakain. Nagsusuka siya ng berdeng laway at parang lagi raw kumikirot ang kaniyang tiyan. Hanggang sa namayat po siya. Sa katunayan nga po, pabalik na sana siya sa inyo bago mangyari ito. Sagot ng hihipag ni Mabel at mararamdaman mo sa boses niyang nag-aalala rin sa kalagayan ng kapatid. Nag-aalala na kami sa sitwasyon ni Ate Mabel. Kaya naman minabuti na muna namin na magpagamot siya sa mga espesyalista. Nakikinig naman si Nelia sa aming usapan habang nagwawali sa sala. Kawawa naman si Mabel. Try ko kaya pumunta sa kanila para malaman ko ang sitwasyon niya para makatulong. Wika ni mama na bilang isang nurse ay malalim na kaalaman ng tungkol sa mga karamdaman. Kahit na ang mga simpleng sakit na matagal nang nararanasan sa kaniyang serbisyo. Noong hapon ng araw na iyon, nagtungo si mama sa probinsya kung saan nakatira si Ate Mabel. Hindi ko alam kung ano ang mga nararamdaman niya habang binabaybay ang mahabang kalsada patungo roon. Ngunit alam ko na may malasakit siya. Gustong ibigay sa pamilya ni Mabel. Matapos ang ilang oras na biyahe, bumalik si mama at masama ang kanyang pakiramdam habang ikinukwento ang kaniyang nakita. Ay anak, halos butot balat na lamang si Mabel. Nagsusuka pa rin siya ng berdeng likido. Pero kahit sa ang doktor namin siya dalhin ay parang walang makapagsabi kung ano ang sakit niya. Sabi ni mama na para bang nag-aalala. Hindi lang sa kalagayan ni Mabel, kundi pati na rin sa kawalan ng kasiguraduhan tungkol sa sanhi ng kanyang kalagayan. Binigyan na lamang daw ng nanay ko ng pera ang pamilya ni Ate Mabel para may ipangpagamot. Sinabihan na rin sila na bumalik na lang anytime sa bahay namin pag okay na ang kalagayan nito. Dahil doon, naiwan nga sa bahay si Nelia. Masipag pa rin naman siya at lalo siyang naging maayos dahil nga siya na rin ang tagaluto namin. Marunong naman sa pagluluto at wala kaming reklamo doon.
At habang tumatagal nga ay nagiging close pa siya sa akin. Ma'am, alam mo ang ganda-ganda mo. Bati nito sa akin habang nag-aayos ng muka. Sus, gusto mo lamang ng skincare eh. Iyaan mo, bibigyan kita kapag may nagpadala sa akin. Sagot ko habang patuloy akong nagmi-makeup. Ma'am, baka may mga damit ka pang di nasusuot, akin na lang. Dagdag nito. Meron pa, ikaw na lamang ang maghanap, nasa cabinet ko na kulay brown. Pili ka na lamang, nagmamadali kasi ako eh. Sagot ko naman. Meron kasi kaming night party nung mga oras na yon kaya hinayaan ko na lamang si Nelia. Mabait naman siya at mapagkakatiwalaan. Lalong higit ay nagsasabi naman siya sa akin. Nagmamadali na nga ako umalis at naiwan siya sa bahay. Di ko na alam ang nangyari pero pag uwi ko ay nakita ko na suot niya yung mga damit ko. Natuwa naman ako kasi bagay nasa katawan niya yung aking mga damit at tuwang-tuwa siya dahil wala na daw siyang kaagaw. Sa katunayan ay kaya lagi silang nag-aaway noon ni Mabel ay dahil sa mga gamit na binibigay ko sa kanila. Siguro ay nagkaroon ng hilian kaya madalas ay napapagalitan ng Mabel si Nelia. Pero ngayong wala si Mabel, nasa kanya na yung mga gamit na gusto niya. Halos 5 buwan na nga sa amin si Nelia at nabalitaan namin na patay na si Mabel. Sobrang nalungkot kami, Sir Gimbal, dahil sa nangyari. Nagtungo nga kami sa kanilang lugar para makiramay at naiwan si Nelia sa bahay namin. Gusto sana namin siya isama pero ayaw niya. Siguro dahil may tampo pa rin siya sa aming katulong kaya di namin pinilit. Pagkarating nga namin sa probinsya ay agad naming tinanong kung ano ang kinalabasan ng sakit ni Ate Mabel. At kung bakit ganoon na lamang siya kadaling mamatay. Ano pong nangyari? Naipagumot niyo po ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Mama sa nanay ni Ate Mabel. Kitang-kita pa sa kanyang mukha ang walang tigil na pag-iyak dahil sa nangyari. Kinulam siya. Maikling sagot ng matandang babae at humaghulhol na lamang ito. Hindi na kami nagkausap ng maayos dahil hindi ko na alam kung paano magbibigay ng kaaliwan o kahit anong comfort sa matandang babae na patuloy ang pag-iyak. Sa kabutihang palad, may lumapit sa amin na nagpakilalang kamag-anak at siya na rin ang nagkwento sa amin ng buong pangyayari. Nagdesisyon po kaming dalhin siya sa albularyo. Pero huli na po ang lahat. Malakas daw ang kapangyarihang itim ng may gawa nito sa kanya. Kwento ng kamag-anak na sa tono ng kanyang boses ay halata ang lungkot at pagkatakot. Di po talaga ako naniniwala sa kulam pero noong marinig ko ang kwento ng lalaki ay nagtindigan ng aking mga balahibo. Alam niyo po ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ko habang hinihimas ang aking braso. Hindi maipaliwanag ang kaba na dumadaloy sa aking katawan. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagiging mas magulo at mahirap tanggapin. Kaaway daw po ni Mabel, pero di matukoy ng albularyo ang dahilan. Maaring may galit ang gumawa nito sa kanya pero wala naman kaming alam na kaaway niya. Mabait siyang tao. Paliwanag ng lalaki at makikita sa kanyang muka ang kalungkutan at pagkalito. Para bang hindi nila kayang tanggapin na may taong magdudulot ng ganitong sakit sa isang mabuting tao tulad ni Mabel. Habang pinapakinggan ko ang mga sinasabi niya, bigla akong naisip si Nelia. Teka, hindi kaya siya? Pero habang naiisip ko nga po ito,
isang malalim na pagninilay-nilay ang dumaan sa aking isipan. Hindi ko makita kay Nelia na siya ang maaring magpakulam kay Mabel. Hindi siya ang tipo ng tao na magtatanim ng galit sa iba. At sa totoo lang, hindi rin siya lumalabas ng bahay. Laging nasa loob ng kwarto niya pagkatapos maglinis at magtrabaho. Tahimik at hindi nagsasanhi ng abala sa amin. Saka di ko naman nakikita na madalas silang magtalo at kung meron man ay mababaw lang ang dahilan o hindi lang ako sigurado dahil nga madalas ay wala ako sa bahay at kung umuwi ay halos gabi na. Saka bakit ko naman iisipin na si Nelia ang may kagagawa ng pagkamatay ni Mabel? Kung mabait naman ito at mukhang inosente. Pero di pa rin mawala sa isip ko na baka nga siya ang may gawa. Hanggang sa pag-uwi namin ay di ko maiwasang paghinalaan si Nelia. Pero di ko muna sinabi sa aking nanay ang aking naiisip. Pag-uwi nga po namin ay nakita namin si Nelia. Maaliwalas ang muka at busy sa kanyang pagtatanim ng halaman. Sumalubong ito na parang siglang-sigla. "Kamusta po?" Bati nito habang kinukuha ang aming mga kagamitan. "Heto, pagod, medyo malungkot pa rin." Sagot naman ang aking ina. "Ganun po talaga ang buhay, ma'am. Paunahan lamang." Makahulugang sambit ni Nelia. Doon ko po lalong pinaghinalaan ang aming katulong. Dahil di naman po namin nabanggit sa kanya na patay na si Mabel. Niyaya lang namin siya punta ng probinsya pero bakit niya alam? Paano nalaman mo na patay si Mabel?" Tanong ko. Pero sa halip na kabahan ay agad na sumagot si Nelia. "Narinig ko pong nag-uusap kayo ni Ma'am Nerissa." Sagot naman niya. Hindi na lamang ako nagsalita pa at nagkibit-balikat na lamang. Nagiging parining tuloy ako at kung ano-ano na lamang ang naiisip ko. Di na nga po ako makatulog ng ayos buhat nang mamatay si Ate Mabel. Tapos naiiwan pa ako kasama si Nelia sa bahay. Madalas ko panoorin ang CCTV footage para malaman ko ang ginagawa niya maghapon pero wala akong makitang mali sa ginagawa niya. Pagkatapos kasi maglinis at magluto ay diretso na siya sa kwarto nila. Naisip ko nga na maglagay ng CCTV sa kwarto niya pero baka masira ko ang privacy niya. Hanggang sa isang araw, inutusan ko nga siya bumili sa palengke dahil wala ngang laman ng rep namin. Nag-tricycle lamang siya paalis at dun ko nga naisipan na tignan ang kwarto niya. Bumili na rin ako ng maliit na camera pero di nito sakop ang buong kwarto. Pagpasok ko nga ay wala naman akong nakitang kakaiba. Malinis naman ang paligid at maaliwalas. Naisip ko tuloy na mali ang pinaghihinalaan ko siya. Pero di pa rin ako umalis. Naglibot ako at tinignan ng mga drawer. Doon ko nakita ang isang lumang libro, itim na kandila at isang nakakatakot na maliit na manika. Napatakip ako sa aking bibig dahil nambuksan ko ang isang librong maliit at nakita ko ang larawan ni Mabel. Di nga ako makaalis sa aking kinakatayuan at para akong napako. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin na tila nanonood sa aking bawat kilos. Paglingon ko nga ay nakita ko ang isang larawan. Parang malapit na itong kumupas pero kita pa rin ang nasa picture. Isang matandang babae na may kalong na batang babae. Siguro ito yung lola ni Nelia. Pero di ko na yun tinignan pa dahil nakapokus ako sa mga bagay na nasa loob ng drawer. At kahit nga nanginginig sa kaba ay agad kong kinuha ang aking cellphone para kunan ng litrato ang mga ito. Narinig ko nga na may tumigil na tricycle sa harap ng gate namin kaya agad akong umalis sa loob ng kwarto ni Nelia.
Di ko nga napansin na naiwan ko palang bukas ang kwarto niya sa pagmamadali ko. Nagpunta ako sa kwarto ko at nag-search ng mga bagay na konektado sa kulam. At tulad nga ng mga gamit ni Nelia, di ako nagkamali na mangkukulam nga siya. Pero di ko alam, Sir Gimbal, kung paano ko siya kukumprontahin. Baka kasi magalit siya pag sinabi na siya ang pumatay sa aming katulong. Baka po kasi makasuhan ako ng paninirang puri, lalo na at pulis ang aking tatay. Ginawa ko muna ay nag-ipon ng ebidensya at isa na nga dito yung mga nakita ko sa cabinet niya. Di nga ako mapakali nung mga oras na yon kahit wala namang ginagawa sa aking masama si Nelia. Pakiramdam ko po kasi ay laging may panganib sa loob ng bahay namin sa tuwing naiisip ko na nagpatuloy kami ng mangkukulam sa loob ng bahay. Sinabi ko naman sa mama ko ang tungkol sa aking nakita pero di naman siya naniniwala sa kulam or mangkukulam. Di ko naman siya masisisi dahil nurse siya at alam niya na walang scientific explanation yung kulam. Nag-send naman ako ng mga picture sa kanya pero nagalit siya sa akin dahil pinasok ko ang room ni Nelia nang di nagpapaalam. Kaya lalo po akong na-stress kasi ako lang po yata ang praning sa bahay namin. Sinabihan nga ako ng mama ko na baka daw nag-hallucinate lang ako kasi kung ano-ano ang naiisip ko. Pero isang bagay lang po ang alam ko, mangkukulam si Nelia. Hindi nga po ako halos kumakain ng luto niya at iwas na rin ako sa kanya. Di niya naman yata yon napapansin dahil nga simula pa naman ay di na ako nakikipag-usap ng matagal. Pero sa tuwing lumalapit siya at humihingi ng gamit na di ko na nagagamit ay nililimitahan ko na. Di ko na rin binibigay ang susi ng drawer ko kasi baka nga kulamin niya ako o maglagay ng bad spirit sa kwarto ko para di ako makatulog. Ewan pero mauuna po yata akong mabaliw kakaisip sa kulam na yan kesa sa aking trabaho. Kaya naman po naisipan ko na maghanap ng kondo para kahit papaano ay di ako mabaliw kakaisip. Balak kong dun muna ako umuwi at matulog pag nasa trabaho ang parents ko. Pumayag naman ang nanay ko dahil nga nasa tamang edad na naman po ako para magdesisyon. Ma'am, inyo po yata ito. Bigla nga akong namutla noong bigla akong kinalabit ni Nelia. Nakita ko nga na hawak niya ang isang pares ng airpod ko. Saan mo nakita? Inosenteng tanong ko. Sa kwarto ko po, nakita ko siya noong isang araw pa. Di ko pumabot sa inyo dahil mukhang lagi kayo nagmamadali. Sagot nito habang hawak-hawak ang earpod. Di ko nga po alam kung bakit bigla ko na lamang hinablot ang earpod. Dahilan upang matabig ko ang braso niya. Napakunot naman siya ng noo sa inasal ko pero di ko yun pinansin. Umalis na lamang ako nang walang paalam. Sa totoo lamang po ay ayaw ko naman talagang gawin yung kay Nelia pero nadadala na yata po ako ng takot sa kanya. Dinaanan ko na lamang po ito sa inis para kunyari ay mainit ang ulo ko sa trabaho. Hindi na nga rin po ako nakakabigay ng skincare sa halip ay tinatapon ko na lamang ito sa basurahan. Alam kong nagmumukha na akong masama pero mas maigi na yun kaysa naman manatili siya sa bahay namin. Hanggang isang araw po ay napansin kong parang walang tao sa bahay. Umuwi ako sa bahay noong bandang 6:00 ng hapon. Dahil may naiwan akong mahalagang gamit sa kwarto ko na kailangan ko kinabukasan. Doon nga po pala ako dumaan sa likod ng kusina. Dahil yun lang ang susi na meron ako. Gabi noon at napakatahimik ng aming bahay. Nagtataka tuloy ako kung nasan na si Nelia. Pero nagtungo pa rin ako sa dapat kong puntahan. Pero bago nga po ako makapunta sa pintuan sa kusina ay
madadaanan ko muna ang kwarto ng aming kasambahay. Di ko nga po alam kung bakit bigla-bigla na lamang parang may kung anong bagay ang nagtulak sa akin upang silipin ang kwarto niya. Medyo may awang kasi ang bintana ng kwarto at kahit papaano ay kita ko ang nasa loob. Dahan-dahan akong sumilip at mula nga sa butas ay napansin kong madilim ang loob ng kwarto. Wala akong makita kundi isang maliit na liwanag mula sa kandila na nakatayo sa may sahig. At sa unahan nito ay si Nelia. Nakaupo ng ayos, nakapikit at parang may binabanggit na kung ano-anong lingwahe. Gusto ko sanang videohan ang kanyang ginagawa pero mas nanaig sa akin ang komprontahin siya ng harapan. Agad-agad nga akong tumakbo papunta sa kwarto nito at pilit kong kinatok ang pintuan niya. Mga ilang segundo niya bago ito buksan at tumambad sa akin ang mukha niyang parang inosente. Anong kailangan niyo, ma'am? Akala ko sa kondo niyo kayo matutulog. Tanong nito nang hindi lumalabas ng kwarto. Ikaw ang dapat kong tanungin, Nelia. Anong ginagawa mo? Bakit nakita kitang may ginagawang kakaiba sa loob, ha? Galit kong tanong sa kanya. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Tanong nito na parang walang alam sa sinasabi ko. Pinilit ko naman itulak ang kanyang pinto pero ang nakita ko lamang ay ang madilim niyang kwarto at amoy kandila na parang kakapatay lang. Kita ko ang ginawa mo, Nelia, kanina at nakita ko rin yung mga gamit mo sa loob ng drawer mo. Sigaw ko. At biglang ang nag-iba ang aura niya nang marinig ang bawat katagang sinabi ko. Ikaw po pala ang pumasok sa kwarto ko. Kaya pala nakita ko yung earpod mo. Akala ko napasama lang sa mga labahay na damit. Sino may sabi na pumasok ka dun, ma'am? Nakakatakot nitong wika sa akin na parang lalamunin ako ng lupa. Parang biglang may kung anong enerhiya na pumasok sa aking katawan habang tinitignan siya. Oo, ako nga. Dahil mangkukulam ka. Ito ang pruweba. Galit ko pa rin wika pero di siya natinag sa kaniyang pagkakatayo. Pinakita ko ang mga pictures sa aking cellphone at nabigla naman si Nelia. Burahin mo yan. Wag na wag kang makikialam sa mga gamit ko kung ayaw mo mapahamak. Sigaw nito na parang hindi na siya si Nelia. Si Nelia na mahinahon at inosente. Kitang-kita ko sa mukha niya ang galit habang nakatingin sa akin na masama. Bakit? Dahil totoo? Totoong mangkukulam ka, di ba? Sigaw kong muli kahit na may kung anong kaba ang biglang gumapang sa aking katawan. Sinabihan kita, wag na wag kang mangingialam sa buhay ko. Burahin mo yan kung ayaw mong mapahamak. Muli nitong sabi pero di ako nagpatinag. Pumasok ako ng tuluyan sa kwarto niya at kinuha lahat ng mga gamit at tinapon sa labas ng kwarto. Walang ibang salita na lumabas sa kanyang mga labi at kinuha niya ang kanyang lumang bag at ilang gamit na naandun sa loob. Tatawag ako ng pulis kung di ka aamin na ikaw ang pumatay kay Mabel. Patuloy pa rin po ako sa pagsigaw habang tinatapon ko ang lahat ng nasa kwarto. Noong gabing iyon, umalis siya ng walang sabi-sabi. Napaiyak na lamang po ako habang naiisip ko yung mga ginawa ko. Baka balikan niya ako pero ang mahalaga, wala na siya sa bahay namin. Nakwento ko naman po sa mga kapatid ko at mga magulang ko ang nangyari. Kaya naman nagpatawag kami ng pari para basbasan ng buong bahay. Naghanap naman po kami ng ilang tao para alisin ang lahat ng meron sa kwarto ni Nelia. Pinalagay ko yun sa kahong malaki para madispose agad namin pagkatapos mabasbasan ito ng pari.
Noong gabi ngang iyon ay lahat kami ay nasa bahay maliban sa kapatid kong panganay kasi nasa Canada siya. Nagising na lamang po ako sa init ng paligid. Maalinsangan na parang di ako makahinga. Agad akong bumangon para tignan ng oras. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw pero yung init ay daig pa ang alas 3 ng hapon. Nakapull na yung aircon pero parang ang init pa rin. Nakasando lang ako at short pero yung lamig ng aircon ay parang di tumatalab sa akin. Binuksan ko ang ilaw dahil nga di ako makatulog. Pero naramdaman ko na yung parang may gumagapang sa aking katawan. Pinagpagan ko ang aking kumot pati na rin ang aking bedsheets pero wala namang langgam. Pakiramdam ko lamang ay nasa loob ito mismo ng aking balat. Kinamot ko ito at naglagay ng ointment pero habang tumatagal nga ay nagiging makiti ito at humahapdi na rin. Yung mga kinamot ko ay nagsusugat kaya naman di ko na alam ang gagawin ko. Agad nga po akong nagtungo sa banyo para maligo pero kahit anong kuskus ay patuloy pa rin sa paggapang ang mga insekto na di ko nakikita. May nakita rin akong maliit na pantal sa aking legs at sa leeg. Parang galing dun yung mga insekto kaya po napasigaw ako ng tulong. Agad nga pong nagsilapitan ang aking mga magulang at nakita nila akong puno ng pantal na kulay itim at pawis na pawis. Anong nangyari sa iyo, anak? Takot na tanong ni mama habang hinahaplos ang aking katawan na puro pantal. Anong kinain mo? Baka allergy ka? Tanong ni Papa. Si Nelia may gawa nito. Mangiyak-ngiyak kong sabi at nakwento ko nga ang aking ginawa. Napatapik naman si Mama sa noo dahil sa aking kwento. Anong gagawin natin? Nag-aalala ang wika ni Mama. Papahanap ko siya. Sabi naman ni Papa habang pinipicturan yung biodata ni Nelia. Awang-awa naman ang mama ko sa aking kalagayan. Kaya nga kahit init na ang aking pakaramdam ay nagawa ko pa rin magpanjama dahil nga nagsusugat ang mga pantal ko sa katawan. Mag-intindi ka, pupunta tayo sa ospital. Sabi ni Mama habang sumunod ako at noong gabing iyon ay umalis na kami. Pumunta kami sa dermatologist. Pero wala namang nakitang kung ano sa aking katawan. Nagpunta na rin kami sa doktor pero wala din nakitang allergy sa akin. Mapunta na kaya tayo sa albularyo? Sabi ko kay Mama habang kinukuskus ang aking nangangating katawan. Albularyo? Nag-aalinlangang sabi ni Mama. Oo ni Risa, tama si Allen. Kailangan nating pumunta sa albularyo. Naniniwala ako sa kulam dahil marami ng kaso akong nahawakan at ilan doon ay ang kulam. Wika ni Papa na nakikinig pala sa amin ni Mama. Kung ganun, saan tayo pupunta? Tanong ni Mama. May kilala ako. Magaling siyang albularyo. Sabi naman ni Papa. Nag-video na rin ako ng nangyari sa akin at may ilang nag-comment nga sa video na baka nainggit daw sa akin kaya ako pinakulam. Dahil alam nila na galit talaga sa akin si Nelia dahil sa ginawa ko. Pero nais ko mang humingi ng tawad. Saan ko naman siya hanapin? Tinawagan ko na rin yung number niya pero walang sumasagot. Sobrang natatakot na talaga ako sa gimbal noong mga oras na iyon dahil nga baka mamatay rin ako katulad ni Ate Mabel. Umagang-umaga nga noon, umalis kami at nagpunta sa isang albularyo. Pagkakita nga nito sa akin ay napailing ito. Di naman ganun ang galit sa iyo ng gumawa nito. Gusto ka lang niyang pagbayarin sa iyong ginawa.
Sabi ng matandang albularyo habang nag-iintindi ng mga halamang gamot. Alam niyo po ba kung nasaan ang gumawa nito? Tanong ni Mama habang hinihimas ang aking likod. Di pa siya nakakalayo. May nais siyang kunin sa bahay niyo. Dagdag naman ng albularyo. Isang gamit na maaring magtanggal sa iyo ng sumpa niya. Medyo may pagka-weird niyang sabi. Wala naman akong natatandaan na gamit niya sa bahay namin dahil kinuha na niya bago siya umalis. Pero napabasbasa na po namin ang kaniyang tinutuloy ang kwarto. Sagot naman ni Papa. Meron pa siyang naiwan. Pero meron ba kayong larawan ng mangkukulam? Tanong muli ng albularyo sabay abot sa akin ang isang langis na medyo mabaho. Meron po, kaso nasa cellphone lamang. Naiwan kasi sa bahay yung biodata niya. Sagot ulit ni Papa sabay abot ng cellphone. Naku po, apo pala ito ng matandang mangkukulam. Nabigla ang albularyo nang makita ang larawan ni Nelia. Kilala mo po siya? Tanong ko naman. Marami nang lumapit sa akin dahil sa babaeng ito. Mabait naman itong batang ito pero ayaw niya na may nakakaalam ng kanyang pagkatao. Namatay kasi ang kanyang ina dahil sa mga taong nakaalam ng kaniyang pagiging mangkukulam. Kwento ng matanda. Kailangan mapaalis sa iyo ang bawat bagay na nagpapaalam ng kanyang pagkatao. Dahil kung hindi, maari kang mamatay. Tanging yun lamang ang makakapagpatigil ng sumpa sa iyo. Dagdag ng albularyo. Buti nga at ako ang nag-post tungkol kay Nelia. So anong gagawin namin? Tanong ni Mama na takot na takot. Yung mga naiwan niyang gamit, maging ang mga ebidensya na meron ka ay kailangang masunog mo bago mahuli ang lahat. Dahil sa oras na maunahan kayo ni Nelia, di ka na mabubuhay. Banta ng albularyo na agad naman naming ikinabahala. Baka kasi bumalik si Nelia sa bahay at hanapin ang kaniyang mga gamit na naiwan. Kaya naman agad kaming umuwi para nga makuha ang ilang gamit. Kinuha nga ni Mama at Papa ang kahon at isa-isang tinignan ang loob nito. At mula nga sa pinakailalim ay nakuha namin ang isang larawan. At sa likod nun ay may nakasulat na pangalan. Mula dun ay nalaman namin na inapala niya ang bata na kalong ng isang babae na walang iba kundi ang lola niya. May nakasulat din doon na isang kataga pero di namin maintindihan. Agad nga kaming bumalik sa albularyo para ipakita ang larawan. Nagprint na rin ako ng pictures ng mga gamit pang kulam bago ko burahin ang nasa cellphone ko. Habang nagbabiyahe nga kami ay lalong naging makati at mahapdi ang mga sugat ko. Nagkaroon na rin ito ng parang nana kaya naman diring-diri ako. Kahit nga nakatutok na rin sa akin yung minipan ko at nakapull na rin ang aircon ay sobrang init pa rin. Iyak na lang ako sa hirap at di ko na matiis ang nangyayari. Dumaan muna kami sa simbahan bago pumunta sa albularyo. At nang makita nga ako ulit ng albularyo ay awang-awa siya sa aking kalagayan. Magmadali kayo. Kailangan ko na simulan ng ritual. Sabay sabi ng albularyo. Pinaupo niya ako sa isang upuang kahoy at tinalian ng parang baging sa aking braso. Ayon sa albularyo, di ko raw mararamdaman ang sakit ng gagawin niya. Bagkus ang makakaramdam nga daw nito ay si Nelia. Matapos po noon, di ko na alam ang nangyari.
Tanging kwento na lamang ni Mama ang tangi kong naging batayan. Ayon sa kanya ay halos magsisigaw na daw ako sa hapdi ng paluin ako ng paluin ng parang kahoy ng matandang albularyo. Pero ibang pangalan nga raw ang aking binabanggit dahil nga nasasaktan ay si Nelia at hindi ako. Sinabihan daw ng albularyo si Nelia na itigil na ang ginagawa niya sa akin kapalit ng kaniyang gustong kunin. Nelia, ibabalik ng batang ito ang larawan ng ina at lola mo. Buburahin rin niya ang mga larawan sa cellphone niya kung susunod ka sa amin. Sabi raw ng albularyo. Sige, at wag na wag niyong sasabihin kahit kanino ang tunay kong pagkatao. Kung ayaw niyong maging katulad siya ng pakialamerang si Mabel. Sigaw ni Nelia gamit ang aking katawan. Kung ganon, palayain mo na ang batang ito. Sigaw ng albularyo. Sunugin niya ang mga ebidensya at ang mga piraso ng larawan ng aking pamilya. Yun lamang ang tanging paraan. Pagtapos ay itapon nila ang larawan ng aking ina at lola sa labas ng gate nila. Malapit sa puno ng akasya mamayang gabi pagpatak ng alas 9 ng gabi. Doon lamang tatalab ang gamot. Sigaw muli ni Nelia. Pagkatapos nga ng usapan nila ay nawala na raw ako sa ulirat. At maging ang aking mga sugat at tumigil sa pagiging itim na pantal. Binigyan raw ako ng albularyo ng pangontra muli sa kulam. At bago nga kami umuwi ay dumaan muli kami sa presinto para ipatigil ang paghahanap kay Nelia. At bago nga po mag alas 9 ay tinapon ni Papa ang larawan at kinabukasan nga po ay nawala na ito sa pinagtapunan niya. At ilang araw nga lamang po matapos ko inumin ng gamot galing sa piraso ng larawan. At yung abo ng sinunog na papel ay nawala na ang pangangati ng katawan. Maging ang init ng aking pakiramdam. Unti-unti ko na ring binura sa alaala si Nelia. Bangungot kasi siya sa akin at lalo nga kaming naging mahigpit sa pagkuha ng katulong. Nag-retired na ang aking ina at siya na yung kasama ko sa bahay. May nakuha na rin kaming bagong katulong pero galing mismo siya sa agency. Sobrang nakakatakot po talaga ang nangyari sa akin kaya naman naging maingat din po ako sa aking pakikitungo sa mga katulong. Lalo na ngayon, natatakot na ako na baka kahit hindi sila mangkukulam, ako naman na maging biktima. Mas lalong masama kung si Nelia ang maging kausap nyo para mangkulam. Kaya naman, ang payo ko po sa mga nakikinig sa kwento ay maging maingat sana kayo sa pagpili at pakikisalamuha sa mga katulong. Baka hindi nyo alam, si Nelia na pala ang kausap ninyo. At kung sakaling hindi pa ninyo siya tunay na kilala, huwag mag-atubaling magtanong at maging mapanuri sa katauhan ng taong pagkakatiwalaan nyo. Basta po, ang pinanghahawakan ko na lamang ngayon ay ang hindi ilabas sa publiko ang kanyang larawan at lalo na ang kanyang totoong pangalan. Pinili kong manatiling manahimik sa mga detalye na maaring magbigay pansin sa iba. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pinakamahalaga ay ang protektahan ng iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari. Kaya, andon pa rin ang aking pag-iingat. Baka kasi bigla na lang muli akong makaramdam ng init na parang nililiyaban na ang aking katawan at hindi ko alam kung saan ito nanggagaling. Nais ko lang iparating na ang aking kwento ay isang paalala sa bawat isa na mag-ingat at maging mapagmatsyag. At isa pa pong paalala na kung maari ay sa bawat katulong natin ay itrato natin sila ng maayos. Dahil hindi natin alam, ang mga salita natin ay masyadong makapangyarihan
masyadong mapanakit. Kaya piliin natin lagi ang maging mabait sa kanila para maiwasan ang pagkakameron ng sama ng loob sa bawat isa. Sana po ay magustuhan ninyo ang aking istorya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.